So yun guys, welcome sa ating bagong video, no. So gagawa lang tayo ng sa navigation sa head unit. So ito yung likod ng head unit kung saan naka-locate yung mga wirings. Tapos ito naman yung harap niya. Yan yung. So ito yung likod niya. Ito yung main source socket niya. Dito nakalagay yung positive at saka negative. So sa main source unit niya, yung kulay dilaw, yun yung battery line. Okay? Yan ang battery line. So lahat ng kahit anong unit, basta aftermarket yung head unit or navigation unit is kulay dilaw talaga yung positive na battery line. Tapos red yung accessories niya. Tapos black yung kanyang ground. Okay? Kahit anong unit, pag aftermarket na yung head unit niya, ganito na yung mga kulay. Okay? Standard ho yan. Hindi yan magbabago. Ganyan yung kulay niya. Okay? Yan. So, itong dalawa, positive yan, ACC, at saka battery, then ground. Okay? So, ito naman yung mga sa speaker. Yan. Yan. Pag sa speaker, ganito talaga yung kulay niya. Sa harap at saka sa likod. Yan. Kung white, may kasamahan siyang white black. Ganon. Tapos green, kasamahan niya green black. Yan. So yan. Yung gray, may kasamahan siyang gray black. Ganon. Yan, purple. Rear and front to siya ng mga linya para sa speaker yan. Okay? Tapos ito para sa antenna. Blue, white. So standard yung kulay na yan pag aftermarket na yung head unit. Hindi yan magbabago kahit anong unit. Okay? Yan ang kulay niyan. Tapos ito yung sa pag nag-on kayo ng tail light o park light, mag-iiba yung kulay ng ating screen. O di kaya mag-dim light siya pag nag-on kayo ng park light. Okay? Yung screen natin. Tapos dito naman tayo kasi ito yung kalimitan na hindi alam. Makikita nyo yan, matataas yung wire niyan. Yan. So itong kulay na to, standard din to siya. Hindi to magbabago. Okay? Magbabago lang to doon sa unit, sa mismong unit. Iba ang kulay doon sa mismong unit. Okay? Nasasakyan. So ito yung para sa speed sensor. Yan. Signal. Car speed signal input. So yan. So hindi nyo na kailangan pumunta dun sa speedometer cluster o di kaya dun sa speedometer sensor. Kasi meron na mismong nakalaan dun sa my head unit na socket. Okay? Sa original na socket ng ating unit. Meron nakalaan dun. Okay? Hahanapin nyo na lang. Yan. Tapos ito, reverse. Ganon din. Di nyo kailangan pumunta dun sa reverse switch or reverse sensor. O di kaya dun sa may likod. Reverse light. Di nyo na kailangan pumunta dun. Meron nang nakalaan yan dun. Mismo dun sa may socket ng ating unit. Okay? Meron na yan dun. Itatap mo na lang siya. Hahanapin mo na lang. Okay? Kalimitan sa reverse, ganito din yung kulay niya. Purple white. Okay? Ganito din yung kulay niya pag reverse. Pag ano naman, pag speedo naman, hindi pink. Kalimitan, kulay blue. Okay? Kahit anong unit, kalimitan kulay blue tapos may stripe siya na white. Pag speedometer. Okay? So pag hindi nyo nakunit tong speedometer, magkakaroon ng problema si navigation. Lalo na pag may map. Okay? At yung kilometers niya, hindi niya nakakount kung ilan na yung takbo mo o di kaya kung ilang kilometro na lang tatakbuhin mo. Yan. Pag hindi nyo na-connect. Yan. So tatlo to sila matataas. Pati ito si brake. Parking brake. Yan. Si parking brake, hindi nyo na kailangan siya
i-connect doon sa mismong nakalaan sa kanya. Kasi ground lang din naman yung ang source nito, ground lang din naman. So, isasabay nyo na siya ngayon doon sa ground. Dito sa ground. Yan. Ididikit nyo na lang yan. Putulin nyo na lang tong wire. Tapos ididikit nyo na lang siya dito sa mismong ground. Kasi yung source naman ni park light, ay ni brake light is ground. Yan. May nakalagay yan dyan. Hindi nyo na kailangan pumunta doon sa brake light switch or brake light doon sa likod. Iga-ground nyo na lang siya. Kasi same lang din naman to. Ang source niya is ground. Ang tinatanggap niya na supply. Kaya dumiretso na lang kayo dito. So yun. So basta itong mga wire na to, itong tatlong to, pink at saka purple white at saka green, is meron na siyang supply na kalaan doon sa likod. Okay? Hindi nyo na kailangan pumunta doon sa mga sensors na dapat nakakonek sa kanya. Meron nakalaan doon. Hanapin nyo na lang. Okay? Ang mahirap dito i-testing itong si speedometer. Kung hindi ka talaga sa wiring niya, malilito ka niyan. Pero ang kalimitan din sa mga wiring is meron siyang nakalaan na socket. So ipapakita ko sa inyo yung socket. Ito yung socket ng ating speedometer, reverse light at saka parking brake. So itong parking brake, wag nyo na tong i-connect dito sa kulay green. Yung kulay green, i-connect nyo na dito sa ground. Isabay nyo na. Tapos, itong socket na to, galing to doon sa mismong unit ninyo. Yan. Okay? So, hindi lahat ganito yung kulay doon sa mismong unit ninyo. Hindi lahat. Iba-iba. So, ito siya, nagkaparehas lang to sila. Makikita nyo, meron din siyang may mga stripe siyang red. So, yan. So, makikita nyo, yung purple white. So, yan. Yan. So, hindi nyo na kailangan mag-tester kasi meron na siya eh. Okay? So, yung pink, dito na din siya. So, hindi nyo na kailangan nga, sabi ko nga, hindi nyo na kailangan pumunta dun sa mga mismong sensor nito. Kasi meron na siya dun sa mismong unit nyo. Sa likod ng head unit nyo. Meron na yan. Okay? So, pag hindi mo to na-connect, yung speed sensor, magkakaroon yung problema yung speed mo. Hindi niya malalaman kung ilang oras yung takbo mo dun. Tapos yung reverse, hindi gagana yung back camera mo. Yan. Okay? So, yan. So, tapos na tayo sa main source. Yan. Okay na yung main source. Tapos, dito na naman tayo sa steering. Yun, steering. So, itong steering na to, steering switch coupler na to, yan. Pasok mo lang yan dyan. Tapos, pag aftermarket na, ganito na yung steering socket mo. Ganyan. So, ang gagawin mo na lang, mag-try and error testing ka doon sa mismong unit mo kung para saan to siya. Yan, para saan to siya. Ito. Pero kalimitan naman sa mga unit, meron siyang guide. Okay? Pero hindi kasi ganito yung kulay ng mga unit. Na brown black, brown yellow, brown white, hindi ganito pag nasa mismong unit ka na. Kaya kailangan mo mag-try and error para makunik mo ng tama. Itong wiring na to is yung papunta dun sa steering switch. Yung mga controller mo dyan ng volume, source, at saka next. Yan. Yan yung socket niya. Yun yung wiring niya. Okay? Pag hindi mo to na-connect, hindi gagana yung dun sa steering switch mo. Okay? So, mag-try and error ka lang para ma-connect mo to siya ng tama. Gamit ang tester. Okay? So, yan. Okay na tayo dyan. Sa steering. Tapos, dito tayo sa reverse camera. So, reverse camera naman, wala kang kung original yon, ipapasok mo lang yun dito. Yung ano niya, yung socket niya galing sa likod. Okay? So, yan na, diretso na. Gagana na yung reverse camera mo.
Okay? Tapos ito yung para sa antenna, sa mga radio. Yung kulay blue kanina, ito, dito mo yan i-connect sa antenna. Yan. Antenna yan siya. Yan. So, tapos ito naman, kung meron siyang socket doon sa original, kalimitan sa original kasi merong socket talaga, ipapasok mo na lang siya. Tapos yung kalimitan, yung iba, walang ganito, walang ganito, walang ganito, walang ganitong socket. So, diretso na lang siya. Naka-cable lang. Tapos, paslock mo na lang. Pag yung ibang mga luma, wala siyang ganito. Yung mga luma, walang ganitong socket. Diretso lang siya, cable. Okay? Tapos, wala din siyang ganito. Pasok mo lang to diretso. Okay? So, dito na naman tayo sa GPS. Itong GPS na to, hindi gagana yung map mo pag hindi to na-install. Itong GPS na to. Okay? Pag hindi na-install to, yung mismong hanap mo na lugar, hindi niya makita. Hindi niya malocate. Okay? Makakapag-search ka, yun nga lang, hindi niya alam kung saan dadaan. Minsan yung iba, magsi-search pero nag-e-error. Pag hindi to nakabit, itong GPS na to. Okay? So, makikita nyo dito sa head unit natin, GPS. So, pag hindi ito nakakonect, itong GPS na to, magiging useless yung navigation mo. Kasi, hindi niya malolocate yung area na gusto mong puntahan. So, itong head unit na to, or navigation assembly, is, kumpleto siya ng accessories. Okay? So, meron siyang TV antenna. So, wala tayong TV antenna na dala. Kaya, yan. Ito yung TV antenna niya. Yan. So, 4 yan. Yung film niyan, wire lang nakakonect dito, socket niya. Yung film niyan, doon nakadikit sa may windshield para makasagap ng signal sa mga TV station o sa satellite TV station agad. Bilis. Tapos ito naman, yung para sa HDMI. So kalimitan, ang gumagamit nitong HDMI, ang ginagamit nila is in. Para kung may gusto silang panooring movie, galing sa cellphone din, diretso sa HDMI din lalabas dito sa screen nila, sa navigation screen. Okay? So, ito naman yung sa mic. Yan. Yan yung mic. Yan. Lagay mo dyan ang mic. May mic kasi dito. So, HDMI, mic, at saka TV antenna. So, main source, cooling system nya, tapos steering coupler, tapos meron pa siyang USB. So ang purpose itong USB, ganun din, pwede sa pang charging o di kaya pan downloading ng kung anong gusto mong i-download sa kanya. Kasi kalimitan ng ibang bagong navigation din o bagong head unit is bago mo siya magamit, kailangan mo downloadan siya o i-program yung head unit mo na gamit yung system ng mismong unit mo. Halimbawa, Toyota. Tapos yung unit mo is Pioneer Carrosseria na head unit or navigation. So, kailangan mo siya downloadan ng system ng Toyota. Okay? Para gumana yung mismong navigation mo. Yun ang kalimitan ngayon. Kaya meron siyang ibang line para sa USB. For downloading to siya. O di kaya for charging ng cellphone. Okay? So, yun. Tapos na tayo. Tapos, itong head unit na to, meron din siyang ETC line. Kaya kahit original na sasakyan, original na Toyota na may ETC, built-in siya, na may ETC, pwede to siya gamitin. Kasi meron siyang pang ETC na linya. Ipapasok mo na lang yun, hindi mo na kailangan mag-wiring. Ipapasok mo na lang yung original socket ng ETC dito. Then, matic yun, gagana yun. Tapos GPS. Tapos antenna. So, yun. Tapos, meron din siyang dito. Kung may camera ka para sa monitoring sa buong sasakyan mo, meron din siya. Yung 360. Tapos, merong camera dun sa center. Tapos, sa center mirror. Tapos, sa likod. Tapos, dun sa side mirror. Dito yung saksakan niya. Rear monitor.
pwede dyan. Tapos sa woofer. Yan. Kita nyo yan? Yan. So, pwede siya gamitin. All-in kasi ito siya. Ito yung pinaka latest model ng navigation. Lahat mo pwede gamitin dyan. At kalimitan sa ganito, yung mga bagong sasakyan. Ganitong ginagamit na. Kaya makikita nila yung sasakyan nila nakapark, pero nakikita nila yung palibot dito sa monitor. Dito sa monitor na. Nakikita nila dyan lahat. Kahit nakapark lang yung sasakyan nila. Okay? So yun. Yun lang yung video natin for today. So bago natin install, pagpintuhan muna natin. Okay? So yun. Kaintindihan naman siguro tayo. Basta mag-ingat lang kayo nito sa pagko-connect. Itong wire na to. Yung reverse camera, reverse wire, at saka speed sensor. Ito lang yung extra careful kayo nito. Kasi pag nagbaliktad to, malagay nyo to sa positive. Tapos itong positive line nyo malagay, posibleng masira yung head unit nyo. Okay? Kaya may mga diodes yan. No? May mga diodes yan. Kasi dapat one way lang. Okay? Protection yan sa head unit nyo. Okay? Ito lang yung pagbabantayan nyo. Yan. At saka ito. Huwag nyo na itong alalahanin. Basta ito, kulay green. Paano naman to siya? Parking brake. So, ilagay nyo na yan sa ground rate. So, walang problema to. Okay? So, kung hindi nyo alam, kung hindi nyo alam yung connection nito, gumamit kayo ng tester para makuha nyo yung mismong source nya dun sa may mismong unit ninyo. Okay? Yan. Tapos dito, recap lang tayo. ECC to siya, ECC. Itong kulay red. Okay? Tapos itong kulay dilaw sa battery line. Okay? Yan. Kaya gumagana na agad yung head unit natin pag ECC pa lang dahil hindi siya nakakonect sa ignition switch. Okay? Hindi siya nakakonect. Doon siya sa ECC, accessories line. Kaya pag accessories pa lang, gumagana na yung ating head unit. Ganun. Ayan. So, itong ground na to, meron din siyang linya doon, papunta doon sa mismong unit nyo. So, ipagsabay nyo na lang yun. Yung unit nyo dito, yung unit nyo, may ground yun, isabay nyo na lang to siya. Tapos yan, idikit nyo na lang yan. Itap nyo na lang siya dyan. So, tapos, yan. So, ganun lang mag-ano ng installation ng ating navigation or head unit assembly. So, simple lang naman tong trabahong to. So, pero pag baguhan ka, syempre malilito ka pa kasi maraming wire. Lalo-lalo na yung mga wire na connected sa ECU. Okay? Kasi pwede kang magkamali, then hindi mo mapaandar na yung mismong sasakyan dahil iba na yung nakonika niya, nasunog na pala yung ECU. Okay? So, yun. Basic lang to siya. Basic lang to kung may idea ka na. Pero pag wala pa masyado, huwag mong gagalawin. Okay? So, kalimitan sa mga Japanese, gustong-gusto nila to. Kasi sila talaga ang pwede ma-assign dito. Dahil kaya nila magbasa ng mga manual nito. Pero dahil sa pinagkatiwalaan tayo, kaya doon ako na inassign. Doon sa installation ng navigation. Hindi na ako na-assign sa ibang service. Kasi alam nila na kaya daw naman. So, doon ka na lang. Pero pag, syempre, maganda kasi dito sa trabaho na to. Alam nyo bakit? Pag dito sa Japan, may oras kasi to. Halimbawa, head unit installation. So, may 5 hours to siya na ilalaan. So, almost whole day mo na yon, isang unit lang. So, samantala, kung pupunta ka sa ibang department, ang dami mo nang nagawa, ang dami mo nang natapos na unit, pagod ka na. So, saan ka pa? Dito ka na lang, dito ka naman inassign. Diba? So, wag mo nang pahirapan yung sarili mo. Bakit ka ganun din naman yung sahod eh. Kahit makaubos ka dyan ng sasakyan na 20 sasakyan na tapos mo, pagkatapusan naman ng buwan, ganun din naman sahod mo. Diba? So,
Kung saan ka naka-assign, doon ka na lang. Tapos pag wala ka namang ginagawa, walang navigation o other installation na trabaho, pwede kang tumulong sa kanila. Okay? So, ganun lang. Huwag nyo nang pahirapan. Maghahanap pa kayo ng overhaul, engine overhaul. Maghahanap pa kayo ng change oil. Maghahanap pa kayo ng ano. Huwag na. Basta kung saan ka naka-assign, doon na. Tapos kung wala ka namang ginagawa, pwede mo silang tulungan. So, yun ang maganda sa trabahong ito kasi may oras to siya. Tapos yung oras na yun, hindi yun mamadali. Ano yun, kumbaga sobra-sobra yun. Okay? Lalo-lalo na sa mga ATC, installation, drive recorder o tinatawag natin sa Pilipinas na dashcam installation, yun may oras yun. Ang ano lang dito, yung mataas yung oras nun, yung security. Yung last time may video ako nun, yung security ng Alpards. Yun ang ginawa ko last time. So yung oras nun, yung sa security niya. Lalagyan mo siya ng password, tapos after mo siya malagyan ng password, pag hindi alam ng may-ari yung password o yung magnanakaw ng sasakyan, hindi aandar yun. Ganun. So yun guys, sa susunod naman na video natin, aalamin na naman natin yung ibang ginagawa ko pagdating sa installation. Okay? So hanggang dyan lang yung video natin at maraming salamat sa iyong panonood at don't forget to click like, comment, and subscribe.